So ang lesson natin for today is all about integration process with powers of sine and cosine from case 1, case 2 hanggang case 3. So yan ngayon ang ating tatalakayin. At siyempre bilang panimula ng ating lesson, sisimulan natin yan sa ating case 1. Integration process with the power of sines and cosine. At ito yung ating formula na ating gagamitin. Sin u to the m, cosine u to the n du, integral. At para sa ating case 1, when m is a positive odd integer and n is any number. So ito yung magiging kondisyon natin, magiging formula natin na ating susundin. Sin u to the m, cosine u to the n is equal to sin u to the m minus 1, cosine u to the n, then to be multiplied by sin u. So kapag case 1, yan ang ating formula na susundin. At dahil nasa case 1 tayo, ito naman ang ating Pythagorean relation identity na gagamitin. Dahil sa ang m-1 is already an even number, dahil even number na ang m-1, maaari natin gamitin ang ating formula na to under ng Pythagorean relation or trigonometric identities. So ito yung formula. Sin square u is equal to 1 minus cosine square u. At yan ang formula na ating gagamitin under ng case 1. Now, let us proceed to our given example para sa case 1. We need to evaluate the integral of sine 5x to the 3 or cube times cosine 5x to the second power dx. And siyempre, ito yung ating solution by following case 1 dahil case 1 ang ating given. Bakit case 1 ang ating given? Dahil ang 3 is a positive odd integer at yan ang ating m. Ang 2 naman is any number, so walang problema sa n. Kapag ang m is odd or positive odd integer, definitely nasa case 1 tayo at ang n is any number. So yan yung given natin na muli ko lang isinulat and then i-revise ko dito sa pangalawa. Gamit ang formula na yan. Kung ang m natin is 3, ang m minus 1 is 2. Kasi nga ipapaktor natin yung sin cube 5x. Na kung saan maiiwan ang even number sa loob, lalabas naman ang odd number na 1. Laging 1 lang ang pinapaktor natin, yung exponent ng sin. Laging 1 lang. Take note, no? And then maiiwan dito yung the rest na even number, yung pinakamalaking even number. And so happen na dahil malaking even number yan, halimbawa 8, ang identity natin hanggang square lang. Diyan papasok ang binomial expansion. Anyway, ang example natin is very simple pa lang naman, di pa naman mahirap. Actually, umaaba calculations dyan, no? Pero may claim muna ang binigay ko para hindi kayo ma-confuse. Okay, example, continuation. So, i-revise ko ngayon ang ating given na sin 5x cube at saka yung cosine 5x square. So, ito ngayon yung revision. Ang cube, pinaktor natin. Ang factor ng cube, sin cube 5x is sin square 5x at saka sin 5x. Bakit sin square 5x? Kasi 3 minus 1 is 2. 3 minus 1 is 2. And then ito, laging 1 lang ang power kapag nag-factor tayo. Okay, next. So yan na ngayon yung revision ng ating given na sin cube 5x, cosine square 5x. Nakapaktor ang sin square 5x at ang sin 5x. So yung sin 5x cube, pinaktor natin yan. At ito yung kanyang mga factors yan. Tsaka yung sa dulo. Yan. So na-factor natin. Now, continue. So ganyan na ngayon ang itsura ng ating given. Nagbago ng form. We have now the integral of sin 5x squared, cosine 5x squared, sin 5x dx. Then what's the next move?
papasok dyan ang Pythagorean relation. Automatiko ang pinapalitan dyan is yung sine square 5x. At ang Pythagorean relation na gagamitin natin na identity is this one. At kung yan ang formula na ating gagamitin, ang value ng sine square 5x ngayon is magiging 1 minus cosine square 5x. And then the next move, papalitan lang natin yan nito. That's why magkakaroon ng bagong itsura ang ating equation, bagong format. So yan na ngayon ang ating equation. And then next move is multiplication process. Distribute lang natin ito to each term. So 1 and negative cosine square 5x. With that, magkakaroon tayo ng dalawang integral symbol. And then magliletso tayo. Ang u natin is cosine 5x at ang derivative ng u is du. Ang derivative ng cosine 5x is negative 5 sine 5x dx. And then next, negative d over 5 is equal to sine 5x dx. Kasi nga sine 5x dx lang naman ang kailangan natin eh. Now, kung babalikan ko yan, analyze ko, no? Ang sine 5x dx, ang value niya, negative du over 5. And even this, ang value niya, ito, negative d over 5. Ang cosine u, ang value niya is u. Ayan, cosine 5x, ang value niya is also u. With that, ibig sabihin ang matitira lang dyan, yung square at saka 4, lahat may kapalit. So ito ngayon ang ating equation. Negative 1 over 5, integral of u squared du plus 1 over 5, integral of u to the 4 du. And then ang formula na gagamitin natin, the integral of u to the n du. Definitely, dapat kabisado niyo yung mga formula. Yan. So ito yung kailangan nating formula. Which is actually equal to u to the n plus 1 over n plus 1. Diba? Yun yung formula natin dyan. Then plus c. So integrate na natin. So yun ngayon ang ating sagot. Negative 1 over 5 of u cube over 3 plus 1 over 5 of u to the 5 over 5 plus c. Then we have to simplify it. Negative 1 over 15 u cube plus 1 over 25 u to the 5 power plus c. And then direct substitution. Ano ba ang value ng u? Babalikan natin ang value ng u na cosine 5x. Finally, ito na yung ating sagot. Ang ating final answer para sa ating example number 1 under ng case 1. Negative 1 over 15 cosine 5x to the third power plus 1 over 25 of cosine 5x to the fifth power plus c. At yan ang ating example para sa ating case 1. Any more question? Wala ba kayong tanong kung paano tayo nag-arrive dyan sa sagot na yan? Hello? Hello, class? Hello? Don't you have any questions? Wala ba kayong tanong? Wala ba kayong question? Okay, enrichment lang, no? Nakikita niyo yung given na to, di ba? Okay, pakita ko lang yung isang given. Ito, given dito, sine square 5x, kaya madaling na-factor na nahanapan ng identity, di ba, no? What if kung ang binigay ko dito, sine to the 7, 5x. Tignan nyo, ha? Sulat ko, sine 7 and then 5x. Ipapaktor ko yan, class, ganito. Sine? Squared. No, not square. 6 muna. 6, 5x. And then yung isa, sine 5x. Tama. At dahil ang exponent nito is 6, hindi naman square, ang gagawin ko dito niyan, meron pa. Ito, problema doon. Ito, ang gagawin ko diyan, ang loob is sine square. Sine square. And then raised to the third. Kasi 2 times 3, 6 pa rin. Nakikita nyo? Nakikita nyo? Okay. Dahil naka-cube yan, pero ang sine square 5x may value, ito siya. Yan. Ayan yan, di ba, no? So, expand ko ngayon yan. Bakit? Kasi ito magiging 1 minus cosine square 5x raised to the third
power. Ibig sabihin, cube of binomial yan. Expand ko yan. Nakataon lang ang binigay ko hanggang cube lang. Pero pwede nyong i-expand yan. Pero madali na lang pag naka-expand na. Parang dumami lang ito. Pero ang the way na mag-integrate ka, alos magkakaawig lang yung mga yan. Umaba lang calculation. Importante talaga na marunong ka ng binomial expansion. Very basic yan. At alam mo rin yung mga identities muna na pag-aralan sa trigonometry. Okay, continue. Malinaw na ba case 1? Hello mga anak, malinaw na ba case 1? Sagot naman kayo. Hello? Opo. Yes po, sir. Very good. Okay, we proceed to the second one. Ito naman ang ating case 2. Sa case 2, baligtad naman mga anak. Ang M naman ang any number at ang N naman ang magiging positive odd number. Sa makatuwid, ang pinupunterian natin dyan ay yung cosine naman. Kanina, sine ang binibigyan natin ng Pythagorean relation. Dito naman ang magkakaroon ng Pythagorean relation ng ating cosine. Ang konsentrasyon natin ngayon nasa cosine. Kung ano man yung exponent ng cosine na positive odd number or integer, yan naman ang ating ipapactor. So, eto ngayon yung kondisyon. Kanina ang M ang nagkaroon ng minus 1. By this time, ang cosine naman ang magkakaroon ng minus 1. Pero ang strategy, class, same pa rin. So, tingnan natin, no? Then, we have to use this Pythagorean relation. Kanina, ang sine square u ang inaanapan natin ng Pythagorean relation. Now, by this time, ang cosine square u naman, which is actually equal to 1 minus sine square u. Before kasi ang formula na yan, mga anak, ganito yan. Sine square u plus cosine square u. U equal to 1. Yes. So ngayon, ang na-transpose is yung sign sa right. Kaya tayo nag-arrive sa formula na yan. And take note of this, laging ginagamit yan. Pag sanay ka na, kahit na hindi mo na tingnan yan, mag-factoring ka na lang, diretso na lang. Okay, no? I-continue. So yan ang ating given. Ang cosine cube, pinactor ko siya. Isang even, ang isa automatic, laging 1. Halimbawa, 9 yan. 8 ito, 1 yon. Halimbawa, 13 ito, 12 ito, 1 yun. At kung 13 yan, kung 13 na, tingnan nyo lang, no? Halimbawa, cosine. Balitan ko kunwari yung given, 13, 13, 3x. Papaktor ko siya, dalawa yan. Yung isa, naka-square, naka-12. 12 yung kabila, no? And then, yung isa naman is cosine 3x. Yan. Pagdating dito, class, papaktor pa yan. But ang dapat, ang laging nakapaloob is naka-square. And then, yung outer is yung 6. Kasi 2 times 6, 12 pa rin yan. Ang nasa loob, definitely, garantisado, naka-square yan. Bakit naka-square yan? Kasi ang gamit natin is ito lang. Naka-square ang cosine, di ba? So ito lang yung makakatulong natin. So obligado tayo ang nasa loob, cosine square lang. Nakuha nyo ba yung ibig sabihin? Nagets nyo ba? Yes. Now, Apa. kapag nag-substitution tayo ng identity dito sa cosine square 3x, dahil naka-6 power yan, binomial expansion tayo. Mag-expand ka. Which is madali na lang yun, kayang-kaya na ninyo yun. Kasi naturuan naman kayo ng binomial expansion siguro ng naging teacher ninyo previously. Okay. So yung cosine square 3x, papalitan ko ngayon ng 1 minus sine square 3x. Yan. Sumayaw pa yung numero. Yan. So sine square 3x, and then yung cosine square 3x, nagkaroon ng replacement, 1 minus sine square 3x. And then, na-retain lang yung cosine 3x. Ito, tuturo ko siya, no? Ito, iyan ang substitution niya. Ito. And then yan, at saka ito, na-retain lang.
Nag-gets nyo? Okay, continue. Dahil dyan, pwede ko na ngayong i-distribute yung cosine 3x dx at saka sine square 3x to its term ng 1 minus sine square 3x. Kapag yan ay ating sinimplify, ito, magiging ganito ang output natin. Ito na siya. Yan. Diba? Sine square 3x times 1 times that is this 1. The sine square 3x times this times that, sine to the 4. Nag-gets ba kung paano nakuha yan? Nag-gets ba dito, Nak, kung paano nag-arrive dito? Nag-gets ba hanggang dito? Apa. Okay, very good. Nakakasunod na. Okay, continuation. Magle-lecture tayo. What do you think, by this time, anong lecture natin? Sine 3x. Okay, very good. So let u be equal to sine 3x. Yan. And what is the value of our du? 3 cosine 3x. Then, may nawawala. du is equal to cosine 3x. May nawawala. dx. dx, very good. And then, ang kailangan lamang natin is cosine 3x dx. So, anong gagawin ko dyan? Anong mangyayari dito? We only need cosine 3x dx. Divide by? Divide by 3. 3. Okay. That's why yan na ngayon siya. Ang ibig sabihin niya ng cosine 3x dx, meron ng value. May value na. Ayun, no? Ito. May value na yung dalawang yan. At ito yan. May pampalit na tayo sa nabilugan, no? And then, yung cosine 3x, yan. Yan. May value yan. U. Ito din, may value. U. So, lahat pala may kapalit na. Ibig sabihin yan, pwede ko nang i-rewrite in terms of U. Yan. Di ba? So, yan ay yung bagong itsura ng ating equation. 1/3 integral of u squared du minus 1/3 integral of u to the 4 du. Nag-gets nyo kung paano nag-arrive dito? Substitution process lang yan. Malinaw na? Malinaw? Apa. Sure kayo ha? Okay. So integrate na natin. Papasok dyan ang formula natin na integral of u to the n du is equal to u to the n plus 1 all over n plus 1 plus c. Okay. So kung yan ay ating bibigyan ng katugunan ng solusyon, ito ngayon ang ating output. Yan. Pinasayaw ko muna yung mga numero para masaya daw. So 1/3 of u cube all over 3 minus 1/3 of u to the 5 over 5 plus c. Yan ang integral ng ating given in terms of u. Na-simplify natin dahil lang pare-parehong mga denominators, pwede namang i-multiply. 1 over 9 of u cube minus 1 over 15 of u to the 5 plus c. And then substitution tayo. Ano ba ang value ng u? Ang value ng u is sine 3x. So lahat ng u, papalitan lang natin ng sine 3x. Napakadali lang ng diskusyon natin ngayon, no? Mas mahirap pa yung algebraic substitution kaysa dito. Okay, but u is equal to sine 3x. So direct substitution, ito yung ating final answer. 1 over 9 of sine 3x to the third power minus 1 over 15 of sine 3x to the fifth power plus c. Yan ang ating final answer para sa example natin under ng case 2. Question so far? Wala kayong gustong itanong? Is it very clear? Naintindihan ba lahat ng steps ng lesson natin, ng ating number 2 problem? Lahat Yes, ba? po. Klaro. Siguraduhin nyo lang mga anak, no? Pwede naman akong sumagot kapag meron kayong tanong and sasagutin ko naman lahat ng question ninyo. Okay, proceed. Integration process with the power of sines and cosines. Again, same formula, same given. Sine u to the m, cosine u to the n du, and we need to evaluate its integral. Under naman tayo ngayon ng case 3. Sa case 3, ito yung kondisyon. Kapag daw parehong even numbers ang mga exponent natin, when m and n are both even integers, or maaaring ang isa
is even at ang isa naman is 0. Maaaring ang m ang even at ang n naman is 0. O kaya n ang even at ang isa naman is 0. Or parehong even ang dalawang exponent na m and n. Kapag ganun yung situation, ito ngayon ang ating susundan na formula. Ang sin m is magiging sin square u raised to m over 2. Bakit? 2 times m over 2, m pa rin naman yan eh. Pakita ko, no? Kapag yung exponent na yan at saka ito, minultiply ko, 2 times m over 2, m pa rin. Ang n dito kapag pinaktor ko yan, 2 at saka n over 2. Kapag minultiply ko naman yung dalawang yan, n pa rin. So ibig sabihin, ito at yan equal talaga. Kaya lang, kailangan natin ng tulong nito. Kasi nga kapag pinormat natin ganyan ang ating given ng ganito, may makakatulong naman tayo. At ito yung dalawang yon na parehong identities, trigonometric identities. Then, we need this. May mga formula tayo sa trigonometric identities. Yan yung dalawang yan. The sin square u is equal to 1 minus cosine 2u all over 2. And the other formula is cosine square u is equal to 1 plus cosine 2u all over 2. So, kailangan ninyo yan. Okay. Example ngayon ng case 3, application ng case 3. Kapag may tanong kayo, huwag kayong mayang magtanong, anak, no? Okay, example number 3. Ayan. So, yung sinundan natin sa case natin, isa yung even and then yung isa naman is 0. So, yun yung example na ibinigay ko sa inyo ngayon. In this case, yan ang given natin. So, anong gagawin ko? Papaktor ko yan. Maiiwan uli yung square sa loob at naka-square sa labas. But take note, hindi yung ginamit nating sin square u kanina sa case 1 ang gagamitin dyan. Ang gagamitin natin is yung previous ngayon sa case 3. Ito. Baka magkalituan, ano? Baka gamitin nyo 1 minus cosine square u. No. Sa case 3, ang value ng sin square u is 1 minus cosine 2u all over 2. Huwag kayong magpapalito. Maraming nakakamali sa mga ganyang situations, mga anak, sa integral calculus, lalo na kapag may exam. So, huwag kayong magpapalito. Pinauna ko na sa inyo, no? Okay. So, ngayon yung output natin. Ang sin 2x to the fourth power, pinactor ko siya ng sin square 2x raised to the second power. At ang sin square 2x naman ay magkakaroon ng substitution. Gamit ang formula na sin square u is equal to 1 minus cosine 2u all over 2. Ang sin square 2x value now is this. Ang sin square 2x natin is magiging 1 minus cosine 4x all over 2. Bakit? Bakit naging 4x? Paliwanag ko, no? Ang u natin, 2x. Tama? Kung ang u is 2x, ang u dito, 2x, 2 times 2x is cosine 4x. Nag-gets nyo? Nag-gets ba? Ang u, ang value niya 2x. E cosine 2u yan. E di 2x times 2, kaya naging cosine 4x. Yan yung dahilan kung bakit ang value ng sin square 2x is 1 minus cosine 4x all over 2. So substitution tayo. Wala pa kayong gustong itanong, mga anak? Sure kayo? Wala? Hello? AD? Mayra? Ira? Don't you have any question? Geraldine? Wala kayong gustong itanong? Wala. Okay, next. Continue. So, nagkaroon na tayo ng substitution process. Ang sin square 2x, napalitan na natin ng 1 minus cosine 4x all over 2. Now, expand natin yan. Okay, expand natin, no? Ang 2, walang problema kapag ni-square natin, 1/4 lang sa labas yan. Ang 1 minus cosine 4x, kailangan square natin. Ibig sabihin, pasok dito ang square of binomial. Yan. Babalikan pala natin yung mga napag-aralan sa algebra. Square of binomial process yan. Okay. Square of binomial. Pangit ang pakakasulat, no?
Okay. Continue. So, in-expand ko na. So, 1/4 integral of 1 minus 2 cosine 4x plus cosine square 4x, then dx. Then, simplify pa natin. Distribute ko yung 1/4 to its term at saka yung dx to its term. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng tatlong integral symbol. Pero, teka lang, no? Meron pa palang isang problema, yung cosine square 4x, ayun. Diba? Pwede tayong gumamit uli ng identity. Yung cosine square 4x, pwedeng palitan ng 1 plus cosine 2u yan. So, ang cosine square 4x is 1 plus cosine 8x all over 2. Bakit? Kung ang u is 4x, eto yun. Since ang u, ang value niya is 4x, ano ang 2u? E di 2 times 4x, kaya naging cosine 8x. So ito, mapapalitan na naman yan. At ito yung kapalit. 1 plus cosine 8x all over 2. So continuous process tayo. Yan. Yung cosine square 4x, naging 1 plus cosine 8x all over 2. So ganyan na siya ngayon. Nag-gets ba hanggang dyan? Nag-gets pa hanggang dyan? Naintindihan pa ba, mga anak? Hanggang dyan sa portion na yan. Naintindihan pa ba natin? Ito na, ang kapalit niya, ito kasi yun, nakaroon ng replacement. So, continuation. I-distribute ko ngayon ng 1/4 to its term. 1/4 times 1 times dx is 1/4 dx. 1/4 times negative 2 cosine 4x times dx is negative 2/4 integral of cosine 4x dx. And then, yung 1/4, i-multiply ko dito. Ayun siya ngayon. Yan. Ito, mumultiply ko dito. Kaya ito yung output natin. Malinaw ba? Malinaw? 1/8, then times 1 plus cosine 8x dx. Bakit naging 1/8? 1/4 times 1/2 is 1/8. And then retain na lang yung 1 plus cosine 8x and dx. So next move. Ito naman ang i-distribute ko ngayon to its term. Yan. So expand yan. Magiging 4 na term yan. 1/4 dx na retain. Minus 2/4 of cosine 4x dx na retain. Then 1/8 times 1 times dx is 1/8 dx. Then 1/8 cosine 8x dx. So simplify pa natin. 1/4 dx na retain. Ang 2/4, okay, 2/4. This is 2/4. 1/2. Ay. 1/2. Tingnan natin. No? 1/4 dx ito. Parang nagkalisang yung mga ano. Ito yan, di ba? Ito, lilipat ko doon. Nagpalit lang ng pwesto. Nagas nyo? 1/8. Ito siya ngayon. Pinagsama-sama ko lang yung parang may dx lang. Ito na-retain pa dyan. O, retain pa lang. Nagkapalitan lang ng pwesto. Itong dalawang yan, pwede simplify yan. Para di ako mahirapang pag-add, ang 1/4, tinaasan ko pa, hindi ko reduce. Naging 2/8. Ang 1/4, kapag multiply ko both numerator and denominator by 2, magiging 2/8. 1 times 2 is 2, 4 times 2 is 8. Bakit? Kasi 1/8 ito eh. So 2/8 and 1/8, madali na lang yan. Yun ang rason ko doon. So ito, na-retain ko muna. Ang 2/4 is 1/2. Reduce ko sa lowest term naman. Ito, pinabayaan ko muna. So madali na lang mag-integrate. Yan. Diba 2/8 plus 1/8 is 3/8? Yan. So nire-write ko muna yung iba. Now, sabay-sabay nating integrate ngayon. Ang integral ng 3/8 is 3/8 of x. Yan. Ang integral naman nito is negative 1/2, 1/4 of sine 4x. Ang integral naman nito is 1/8 times 1/8 sine 8x plus c. Nakuha ba ninyo? Naintindihan nyo ba hanggang dyan? Question so far. Naintindihan ba ninyo hanggang dyan sa portion na yan?
Ano ang integral ng cosine 4x dx? Hindi ba? 1/4 sine 4x. 1/4 sin x. Apa. Ang integral ng cosine 8x dx is 1/8 sine 8x. So dati lang may 1/8 and 1/2 eh. So simplify lang natin yan. Ang ating final answer, yan. 3/8 of x minus 1/8 of sine 4x plus 1/64 sine 8x plus c. Yan ang ating final answer para sa ating example number 3. Don't you have any question? Wala ba kayong gustong itanong? Mga anak, wala ba? Sir, pag po ba nag-create po ng example, ano lang po siya? Parang isang trigonometric lang po yung gagamitin? No, I mean, Sa case number 3 po. basta sundin mo lang yung mga cases. Halimbawa, pinili mo dito to the 6th power yan, case 3 ka. Tapos yung isa lang ang may exponent na even. Yung isa 0. Kahit cosine pa yan, pwede. Yung sa number 1, ang gawin mo lang, kaya sa case wala po 1, siyang ano kasi 0 po yung isa kasi matik na 1 po yun. yes, anak. Automatic, yung kabila 0, yung isa ngayon, even siya, di ba? Halimbawa, sine 6. Exponent yan, 6 2x. And then, yung isa wala. 0 yung exponent niya. Wala siya, no? Kaya 1 lang yon. Sa case 2, ang n ang add. Yung cosine, ang exponent niya ang add. Sa case 1, ang sine naman, ang exponent niya ang add. Ulitin ko, no? Sa case 1, ang sine, ang exponent niya add. Ipapaktor mo ngayon isa highest even number, yung isa naman is 1 ang exponent ng isang sine. Halimbawa, sine 2x to the 9th power. Factor mo, sine 2x to the 8 at saka sine 2x. Guess nyo? Halimbawa, ito. Sine 5x. Sine 5x raised to the 7th power. Anong factors? Sine, ito. Pakita ko, no? Halimbawa, ito yung binigay ko. Sabihin nyo kung anong case, ano? Halimbawa, ganyan yung binigay ko. Sine 9 2x and then cosine square 2x. Anong case yan? Number 1. Is 1. Case 1 po. Yes. Ang 9, ipapapactor ko yung 9 ng 8 and 1. Guess nyo? 8 and 1. Laging 1. Laging may 1. Sine to the 8 2x and then sine 2x ang mga factors. So, halimbawa, ito yung given. Sine 4 2x. Yan. Cosine 11 2x. Anong case yan? Case 2. Case 2. So, yung cosine 2x to the 11, anong factors? Anong factors ng 11? 10 and 1. 10 and 1. Very good. Tama. Laging 1 yung isa. Then, lagi yung highest even number naman yung isang factor. E, halimbawa to. Sine 8 4x. Anong case yan? Case number 3. Case number 3. Kasi yung isa, 0. O halimbawa, ginanito ko siya, sine square 2x cosine 4 2x. Anong case yan? Case number 3. Case 3 pa rin kasi parehong even. So malinaw na ba discussion natin? Yes po. Okay. So konting algebra lang yan, binomial expansion. I-review nyo lang yung identities. Anyway, binigay ko na dyan. Alamin nyo lang uli yung mga formula, i-review nyo uli yung mga formula sa napag-aralan natin. Wala nang mahirap dyan. Basta marunong ka ng algebra, iba talaga ang marunong ng algebra kapag praktisado ka. So I think that's all for today regarding about our session regarding sa integration process with powers of sines and cosines. So thank you and yan, papuri sa Diyos magpakailanman. Yung pinaka the best.